Sa unang tanong, ano ang kahalagahan ng wika sa pang-araw-araw na buhay? Ang importante sa kada adlaw sa atong kinabuhi ang kanang magkasinabdan na ita kana magstorya ta makasabot ka na ko makasabot ko nimo mo nay kahalagahan mo nay pinaka-importante sa tanan. Sa pangalawang tanong, paano nakakatulong ang pag-aaral ng iba't ibang wika sa pag-unlad ng isang tao? Ang makatabang jud na sa atong isikataw ang para nga makaibaw ka sa bisag unsang storyahanan. Para for example kita taga Cebu magstoryahanay tag Binisaya magkasinabtanay ta unya o kung mo travel ka to Manila Tagalog man to sila kinahanglan makaibaw ka managalog. Sa pangatlong tanong, paano mo maipapakita ang respeto sa iba't ibang dialekto o wika sa isang komunidad? Imuhang respetuon siya kung sa iyang sinultian sabto nang nimo dili nimo siya ibuli tapos mora sabot lang ka. Sa pang-apat na tanong, ano ang epekto ng teknolohiya sa pagbabago ng wika at komunikasyon? Dako kay epekto kay pananglitan na ang may mga kanang mga millennials karon ang ilahang mga wika wata kay bagon sa na ilang mga sinultian kanang nana sila yung mga termino nga sila rin nakasabot kanya kita mga oldies na aman sa termino nga kanang kuan ato ang language dako kay effect pero kinahanglan mo go with the flow gid ka tungod sa bag-ong teknolohiya karon sabot jud ka sa bag-ong mo basta mo go with the flow ka sa new technology. Sa pangkalimang tanong, ano ang mga positibong epekto ng multilingualismo sa lipunan? Ang positive effect sa multilingual Multilingualismo. multilingualismo is kanang magkasinabtanay mo in terms of economics ngadto ka sa carbon na manindang Muslim ana nga ikaw Cebuano mapalit ka siyang kuan magkasinabtanay mo nay kuan good effects positive effects. Sa pangka-anim na tanong, ano ang kahulugan ng wika para sa iyo? Para nako ang wika is kanang languages not just only dili lang kay language but also body language imuhang actions wika na pero mostly words mo na para nako wika. Sa pangkapitong tanong, ano ang masasabi mo sa paggamit ng wika sa edukasyon? Ang ako'y kasulti sa kanang mga atong pinulungan sa edukasyon makastorya ta og tarong ang atong gistoryahan makasabot siya niya siya sad makasabot nako maka-communicate gid ta in good manners. Sa pangkawalong tanong, ano ang iyong opinyon sa pagkakaiba-iba ng mga dialekto sa bansa? Ang akong opinion sa bisag unsang storyahan dili sa Pilipinas mailonggo ka man matagalog mabisaya mamuslim ang ato lang gyud nga magsinabtanay ta magsinabtanay. Kasyam na tanong, saan mo nakikita ang pinakamalaking epekto ng wika sa lipunan? Saan makikita sa atong pinulungan ato ang istoryahan atong wika kung magkasinabtanay lang ta makasabot ka sa Ilonggo sa Muslim sa
taga Manila, Tagalog, nga rin Bisaya, magkasinabtanay lang tatanan. Wa gyud gubot. Kita tanan mo uminto gyud tatanan basta magsinabtanay lang. Sa pagkasampo ng tanong, ano ang epekto ng wika sa iyong personal na pag-unlad at trabaho? Para nako, ang epekto sa ako ang personal sa pag-unlad o sa ako ang panalbaho kay sabton lang gid nako ang matag adlaw na kung sa sitwasyon sa kinabuhi. Mao ra. Unang tanong, ano ang kahalagahan ng wika sa pang-araw-araw na buhay? Ang kahalagahan sa ating wika sa ating kabuhayan ay pang edukasyon, identidad at kultura at negosyo. Paano nakakatulong ang pag-aaral ng iba't ibang wika sa pag-unlad ng isang tao? So, nakakatulong ito sa mabisang komunikasyon at paglalawak ng pananaw. Sa pangatlong tanong, paano mo may papakita ang respeto sa iba't ibang dialekto o wika sa isang komunidad? Maipakita ko ang respeto sa aking komunidad ay bilang pakikinig at pagpaunawa sa ating mga matatanda sa atin at pangpahalaga sa kultura. Pang-apat na tanong, ano ang epekto ng teknolohiya sa pagbabago ng wika at komunikasyon? Epekto ng teknolohiya sa ating kabuhayan ay malawak na bokabularyo at online plataforma. Pangkalimang tanong, ano ang mga positibong epekto ng multilingualismo sa lipunan? Ang epekto ng multilingualismo sa ating lipunan ay mas malawak na ugnayan at pagpalago sa ating ekonomiya. Pangka-anim na tanong, ano ang kahulugan ng wika para sa iyo? So, para sa akin, ang wika ay hindi lamang isang serye ng mga salita at simbolo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkakailangan na isang kasangkapan para sa komunikasyon at pagsasalin ng kultura at isang daan patungo sa malalim na pangunawa ng mundo. Ikapitong tanong, ano ang masasabi mo sa paggamit ng wika sa edukasyon? Ang masasabi ko sa paggamit ng wika at edukasyon sa edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ay pangunahin ng kasangkapan para maipasa at maunawaan ang mga kaalaman. Roon ng malakas na pundasyon sa wika ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mas mataas na antas ng edukasyon at oportunidad. Pangkawalong tanong, ano ang iyong opinyon sa pagkakaiba-iba ng mga dialekto sa bansa? So, ang pagkakaiba-iba ng mga dialekto ay isang yaman ng kultura ng bansa. Ito ay nagbibigay kulay at kasaysayan sa ating wika. Sa kabila ng pagkakaiba at mahalaga ang pagpahalaga sa bawat dialekto bilang bahagi ng ating pambansang pangangailangan. Kasyam na tanong, saan mo nakikita ang pinakamalaking epekto ng wika sa lipunan? So, ang pinakamalaking epekto ng wika sa lipunan ay maaaring makita sa pagkaroon ng masusing komunikasyon at ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ang wika ay nagbubukas ng pintuan para sa pagkaunawaan, kooperasyon at pagkakaisa. Pangkasampu na tanong, ano ang epekto ng wika sa iyong personal na pag-unlad at trabaho? Epekto ng wika sa personal na pag-unlad at trabaho. Ang kahusayan sa wika ay mahalaga sa personal na pag-unlad at trabaho. Ang maayos na
pagsasalita at pagsusulat ay nagpapahayag ng profesionalismo at nagbubukas ng mga oportunidad sa karera. Ang kasansayan sa iba't ibang wika ay maaring maging asset sa pang-international na komunikasyon at negosyo. Sa unang tanong, ano ang kahalagahan ng wika sa pang-araw-araw na buhay? Iton karugsigmon iton lingwahe iton aton kada adlaw na panginabuhi. Amo ito ya iton usa nga aton nagagamit nga pagkomunikar iton aton mga igkasi Pilipino. Amo ito nga importante na may danaton lingwahe na ginagamit sa kada lugar. Pangkalawa na tanong, paano nakakatulong ang pag-aaral ng iba't ibang wika sa pag-unlad ng isang tao? Nakakabulig iton pag-estudyo iton iba-iba na lingwahe ito sa katawo. Kay kung damo itim nababaruan na mga lingwahe, makakatravel kahin iba-iba nga lugar na dire ka mauuwat kung ano iton ira mga lingwahe. So safe pa pagkanto nimo ira lugar, safe ka kay dire ka maluloko. Ito importante nga maaram ka mag-istoryan iba-iba nga lingwahe. Sa pangatlong tanong, paano mo maipapakita ang respeto sa iba't ibang dialekto o wika sa isang komunidad? Ang papakita nimo respeto nimo iton iba-iba nga dialect iton iba-iba nga lugar, pinaagi iton imo iintindihon kung ano iton bot ipasabot ito nga era dialect. Kay may dialect nga dire kaaya-aya aton ato panungog nga minsan makuan bastos para aton. Pero pag imo ito pag-aralan, maaram ka na mag-istorya at era dialect, makakarespeto ka at era dialect. Pangkaapat na tanong, ano ang epekto ng teknolohiya sa pagbabago ng wika at komunikasyon? Itong epekto itong technology iton ato traditional nga mga sinisiring nga lingwahe naton, nakaka-apekto hiya minsan kay may mga aton mga lingwahe nga diri nasusulod hiton aton kuana technology. Kay kasagaran na da technology Pilipino nga English la, pero pag imo ito iisiring nga waray-waray Cebuano, minsan diri sakto iton era pag-translate, nagkakaadahin miscommunication. Kay naitabo ang technology focus sa English. Sa pangkalima, ano ang mga positibong epekto ng multilingualismo sa lipunan? Kung damo iton imo language, imo komunidad, iba-iba't language, mas maupay kay bisan ka kumadto ibang nga lugar, maaram ka makasabot iton ira language. Diri ka nira mauuwat kauman, makakasabot ka kun ginluluko ka nira. Sa pangka-anim na tanong, ano ang kahulugan ng wika para sa iyo? Itong lingwahe para akin, usa ito hiya na aton ginagamit nga pagkomunikar iton aton igkas si tawo, labi na iton aton kalugaringon na probinsya. Sa pangkapito, ano ang masasabi mo sa paggamit ng wika sa edukasyon? Iton paggamit naton iton aton lingwahe, iton aton edukasyon para iton mga estudyante, mas maupay ito nga aton gagamiton iton aton lokal nga dialect kay para makasabot hira iton
buti pasabot itong aton leksyon. Kay kun permanente ket lamang i-English, usay itong mga estudyante diri nakaka-intindi itong buti pasabot. Sa pangkawalo na tanong, ano ang iyong opinyon sa pagkakaiba-iba ng mga dialekto sa bansa? It akon itong opinion kay ano yung nagkakaiba-iba itong aton dialeko, itong iba-iba na mga nasod. Tungod ito nga may danaton sinisering nga sinakop kitahin iba-iba nga mga nasod o bansa sa panahon kauna-unahan. Sa pangkasyam na tanong, saan mo nakikita ang pinakamalaking epekto ng wika sa lipunan? Ang pinaka dako nga aton epektuhan aton sosyedad, aton language, una usa ito yung tools nga para maka-develop itong aton nasod. Kay pag dili nato ni develop itong aton lingwahe, may that time nga diri kita nakaka-invite yung mga investor kay di man kita maaram mag-explain na era. Pinaagi iton aton kalugaringon nga lingwahe nga aton let i-translate in English para era. So, as a Filipino, mas maupay good nga kita mismo magamit kita na atong kalugaringon nga dialect para ma-promote liwat iton aton language sa ibang nasod. Sa pangkasampo na tanong, ano ang epekto ng wika sa iyong personal na pag-unlad at trabaho? Awa akon kalugaringon nga epekto iton akon pag-asenso nga iton akon pan-adlaw-adlaw na trabaho. Dapo itong gamit itong lingwahe kay pariwa akon, negosyante ako. Ito talagang gagamit pag ki-istorya itong akon mga clients, akong mga customer. Kauman, tinanglan, maupay ka good mag-explain kalit imo customer kay pag diri ka maupay gumamit it imo lingwahe, diri ka magkakasabot imo customer, diri na ito mapaprinta imo kay diri ka man maarang mag-wanaira nga mag-explain kung ano. Ito nga iton para akon, iton lingwahe, dapo gud ito nga bulig iton akong para adlaw-adlaw nga panginabuhi. Easy out of here. Easy out of here. Easy out of here.